Magandang hapon po. Isang bodega na mapaputok sa Zamboanga City ang nasunog at sumabog. 5 ang patay, kabilang ang isang bata. Mahigit 20 ang sugatan at napinsala rin ang ilang kalapit na bahay. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Makakapal ang usok at sunod-sunod ang pagsabog ng mga paputok sa isang bodega sa Marquez Drive, Barangay Tetuan, Zamboanga City, pasado alas 4 ng hapon kahapon. Nawasak ang pader ng bodega sa tindi ng pagsabog. Agad rumisponde ang mga otoridad. Nasira rin ang mga kalapit na bahay at negosyo. Korea kami, Korea pakapuera. Siguro li, nada pulbura. 5 ang nasawi, kabilang ang bantay ng bodega at anak niyang lalaki na 4 na taong gulang. Sa tala ng BFP, umabot sa 24 ang sugatan. Dinala na sila sa mga pagamutan. Inabot ng halos 3 oras bago idineklara ang fire out. Umabot sa 62.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Ayon kay Zamboanga City Mayor John Dalipe, ang may-ari umano ng bodega ang bukod tanging may lisensyang maka-operate ng firecracker business sa lungsod. Pero aalamin pa kung bakit nasa residential area ang negosyo. Titingnan din ng alkalde ang mungkahing total ban sa mga paputok sa Zamboanga City. We will esperan ita si Costa investigation. Ang City Social Welfare and Development Office nagpo-profile na sa mga biktima at mga pamilyang naapektuhan para mabigyan ng tulong. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng may-ari ng nasabing warehouse. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. 2 mangingisdang Pinoy ang nalapnusan ng balat matapos sumabog ang makina ng kanilang bangka malapit sa Bajo de Masinloc. Ang Philippine Coast Guard na rumisponde sa insidente, sinubukang harangin ng China Coast Guard. Nakatutok si Jonathan Andal. Halos palubog na itong Filipino Fishing Boat o FFB Aquio nang hilahin ng Philippine Coast Guard pabalik ng Subic, Zambales. Sumabog ang makina nito malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal alas 9 ng umaga kahapon. May sakay itong 8 mangingisdang Pilipino. 2 sa kanila ang may second-degree burns kaya nalapnos ang balat. Agad silang nilipat sa BRP Sindangan ng PCG at binigyan ng paunang lunas ng mga Coast Guard nurse. Ayon sa may-ari ng bangka, faulty wiring ang sanhi ng pagsabog ng makina. Pag-start daw po ng makina, may sumabog. Salubungin na lang din po namin. Yung 2, i-diretso sa SBMA, tapos idadala nila sa hospital ng Mexico. Tapos kami po, baka i-rescue namin yung bangka at yung mga nakasakay sa nila iba. Ang pagsaklolo sa kanila inabot ng 3 oras. Ang rescue mission ng PCG, sinubukang harangin ng China kahit sinabihan na nila na re-responde lang sila sa emergency. Nung papunta na yung rescue, meron ding China Coast Guard vessel at isang PLA Navy na nag-attempt na i-block yung, initially, na i-block yung MRB ng Philippine Coast Guard, yung BRP Sindangan. Sabi ni Balilio, nagbanta pa ang mga Chino na aarestuhin ang lahat ng mangingisda roon kung hindi sila makikipagtulungan sa kanila. Nang mapaliwanagan ng China Coast Guard, hinayaan nila ang PCG na makalapit sa nagpapasaklolong bangka. Meron pang report na they actually offered help na maglo-launch sila ng RIB para rescuein yung mga fishermen. Pero alam naman ng mga fishermen na parating na tayo at hindi na sila nagpa-rescue dun sa China Coast Guard. Sabi ng PCG, patunay ang insidente na nakapwesto sa West Philippine Sea ang barko ng Pilipinas na handang sumaklolo sa ating mga mangingisda. Pero sabi ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales, wala silang nakikitang barko ng Philippine Navy sa Bajo de Masinloc kahit dati na silang humiling na magpasama sa pangingisda. Kaya raw hanggang ngayon, sa gilid-gilid ng Zambales lang sila pumapalaot. Mamaya, dinala kami sa China, hindi namin alam kung sa China o kung saan. Mamaya, bigla lang kaming itapon dyan sa laot at wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit. June 15, ipinatupad ng China ang regulasyon na arestuhin ang sinumang illegal na papasok sa kanilang katubigan at maritime borders. Sabi ng Integrated Bar of the Philippines, mandato ng gobyerno na magbigay proteksyon sa mga mangingisda sa loob ng ating EEZ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Nauwi sa trahedya ang isang road trip sa Tanay Rizal. Sa gitna ng biyahe, inatake sa puso ang driver.
Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Walang malay ang driver at 2 pasahero ng sasakyang ito nang matagpuan bandang 1:00 ng hapon kahapon sa Sampaloc Road, sakop ng Sitio Bayucan sa Tanay Rizal. Pagresponde ng Tanay Police at MDRMO, inilabas ng sasakyan ang 3 at isinugod sa ospital. Binasag na lang yung windshield sa left side passenger para mailabas lang sila. Nadala itong persons involved sa Tanay General Hospital. Unfortunately, si driver dead on arrival. Base sa investigation ng ating investigator, wala naman na isang sugat yung driver. Walang matinding pinsala sa sasakyan maliban sa mga naiwang marka sa gulong at gilid nito resulta ng pagsadsad sa gutter. Batay sa investigasyon ng Tanay Police, posibleng inatake ang driver habang nagmamaneho. According sa interview namin with the missus or wife of the driver, yung driver na namatay ay may sakit na diabetes. So during the time na nangyari itong incident, nakaramdam ng sakit na ibangga niya sa gutter ng kali ang kanilang sasakyan. Pero bakit naman wala ring malay ang 2 pasahero? Tingin ng pulisya. Wala naman na sugat yung 2 passenger. Opo. Pero hindi matay siguro sila sa biglaang insidente, ninireview siguro sila. Nakauwi na ang 2 pasaherong nahimatay, ang nasawing driver naman nasa punerarya pa. Ayon sa Tanay Police, galing sa Cavite ang mga biktima. Magro-road trip sana sila sa Marilake Road at kakain sa restaurant na may overlooking view. Ayon sa Barangay Sampaloc, accident-prone ang bahagi ng kalsada sa Sitio Bayucan. Matatalim ang mga kurbada kaya kapag hindi kabisado ng driver, posibleng maaksidente ang motorista. Actually, pag weekend, ang daming turista na namamasyal dito sa municipality ng Tanay. I-prepare not only yung mga tao or turista na pupunta dito, pati rin yung sasakyan nila para maiwasan natin ang ganitong insidente. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga motorista kung biyaheng south o timog, libreng madaraanan ng isang expressway sa buong buwan ng Hulyo. At kung daraan naman sa norte, maghanda sa mabigat na daloy ng trapiko sa rutang daraanan ng big ticket project ng gobyerno. Pansamantalang sarado, simula kahapon ang outer lanes ng Mindanao Avenue sa Quezon City sa pagitan ng Congressional Avenue at Tandangsora Avenue. Para po ito sa konstruksyon ng Tandangsora Station ng Metro Manila Subway Project. Inabisuan naman ng Department of Transportation ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta para mabawasan ang traffic sa construction area. At simula naman bukas hanggang July 30, libreng makakadaan ng mga motorista sa Cavite Expressway o Cavitex. Diyan ay matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board ang rekomendasyon na pansamantalang suspindihin ang paniningil ng toll alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinugtog ng Philippine Philharmonic Orchestra ang OST o theme music ng ilang hit Korean dramas. Umawit din ng ilang kapuso. Nakatutok si Jamie Santos. Ang out of this world na pag-iibigan sa My Love from the Star? At ang against all odds na pagmamahalan sa Descendants of the Sun, muling nanumbalik ang kilig at excitement ng mga Pinoy sa Korean drama. Sa OST Symphony K-Drama in Concert sa makasaysayang Metropolitan Theater sa Maynila. Tinugtog ng Philippine Philharmonic Orchestra sa pangunguna ni Maestro Hermenegildo Ranera ang soundtracks ng ilang K-drama na minahal ng mga Pinoy. Nagtanghal ang South Korean singer-songwriter na si Gaho. Nang harana naman si Asia's Limitless star Julian San Jose. Inawit niya ang version ng You Are My Everything para sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun ng GMA Network na pinagbidahan ni na primetime king Ding Dong Dantes at ultimate star Jeneline Mercado. We're so very, very happy to be part of this once in a lifetime milestone for Korea and the Philippines.
Si Zephanie naman na this generation's pop princess, inawit ang Nagbago ang Daigdig, ang OST ng katatapos lang na Kapuso fantasy series na may guardian alien. Tampok sina primetime queen Marian Rivera at Gabby Concepcion. I hope na we were able to touch their hearts as well, just like how they do sa mga through the shows and through the OSTs na narinig din namin kanina. Ang concert ay bahagi ng pagdiriwang ng 75 years ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Dalawa na ang kinasuhan kaugnay sa basaan at gulo sa Wata Wata Festival sa San Juan. Pinag-aaralan naman daw ng lokal na pamahalaan kung may iba pang sumali sa pagdiriwang na posibleng may mga paglabag. Nakatutok si Von Aquino. Ang Wata Wata Festival sa San Juan itong June 24, perwisyo daw ang idinulot sa mga hindi ginustong mabasa. Isa sa mga delivery rider na nabasa noong Lunes, nagsampa na ng reklamong unjust vexation at slander sa San Juan Prosecutor's Office. 2 residente ang nakita sa CCTV na nambasa sa kanya. Ang isa, pinakiusapan pa raw ng rider na wag na siyang basain pero binuhusan pa rin siya ng tubig. Tinapik ng rider ang kamay ng lalaki pero gumanti ito ng hampas sa helmet. Nagsabi po ako na, boss, wag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko. Yung cellphone ko, gamit ko po yun sa pang-araw-araw. Ngayon po, hindi po ako makakapag-deliver kasi masira. Tumangging magbigay na pahayag ang inireklamong residente. May mag-asawa ring nagreklamo sa Barangay Batis dahil binasa rin umano pero nagkaaregluhan na. Ayon sa San Juan City LGU, 2 ang kinasuhan. 3 ang inireklamo sa paglabag ng ordinansa pero nakipag-areglo na sa may-ari ng sasakyan. Habang 2 ang inakusahan ng coercion pero kalaunan, inatras na rin daw ng complainant ang reklamo. Sa kumalat na video na ito, hagip ang isang lalaking nakadila pa habang binabasa niya ang mukha ng isang rider gamit ang water gun. Usap-usapan siya online. Sa ilalim ng City Ordinance ng San Juan, kabilang sa ipinagbabawal sa festival ang sapilitang pagbubukas ng mga sasakyan para basain ang mga nasa loob nito at pagsampa o pagyugyog sa mga sasakyan. Pero sabi ni San Juan Mayor Francis Zamora, kung ang video na ito ang pagbabasihan, hindi nilabag ng lalaki ang kanilang ordinansa. Wala naman po sa ating ordinansa na ang pangdila o ang pagdila o yung pagwo-water gun ay isang violation. Walang nagrereklamo laban sa naturang lalaki dahil sa pambabasa. Kailangan po meron tayong private complainant para ma-file po ang kaso dito po sa ating prosecutor's office. Hindi naman siya yung nag-aano dito. Pero may nakausap kaming delivery rider na napeperwisyo raw dahil may nag-o-order online at ipinapangalan ito sa lalaking nasa video. At ang sinasabi raw sa kanila nito ay hindi kanya ang mga order. Mahigit 200 parcel na raw ang nakapangalan sa lalaki na hindi naman siya ang umorder. May mga aircon, may washing, may drum, may mga cellphone. Hindi po si ang taabala sa ginagawa po nila. Kami pong mga courier. Para maiwasan na ang gulo sa Wata Wata Festival sa mga susunod na taon, magtatalaga na raw ng basaan zone ang San Juan City LGU. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Naghatid ng saya ang cast ng Running Man Philippines Season 2 at si Tom Rodriguez sa General Santos City, kung saan din nila pinalampas ang mga must-try delicacy. Si Kapuso Hank Derek Monasterio naman sa Davao City nagpakilig. Yan ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Kasiyahan ang hatid ng cast ng Running Man Philippines Season 2 na sina Glyza De Castro, Angel Guardian, Kokoy De Santos at Buboy Villar sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall sa General Santos City. Kasama rin nila si Kapuso Hank Tom Rodriguez na tinilian ng fans. Mas lami ang pagigugma sa mga taga Jensen diri sa mo karon. While in Jensen, hindi rin nila pinalampas na matikman ang masasarap na food delicacies ng lungsod, tulad ng tuna at iba pa. G na G rin sila sa exotic food ng South Cotabato na fried apan-apan. Kaya gusto ko yung Jensen. Sobrang nagustuhan. Full of surprises eh. Tuna, napaka-fresh. Na-try namin yung grasshopper. Ayun po, parang medyo napasarap yung kain. Beef pianggang naman ng Davao City ang nilantakan ni Kapuso Hank Derek Monasterio. So para siyang laing talaga na may beef.
And ang maganda rito, malambot yung beef niya. Daw sa Davao araw-araw. Pag natin tikman, take out na. Bago niyan, nakisaya rin siya sa makulay na pagdiriwang ng Hugyaw Davao Night of Fun and Colors na bahagi ng Duao Davao Festival 2024. Hiyawan ang mga Davaoenyo sa performance ni Derek, ang isang lucky fan. Hindi lang hinarana ni Derek up close, kinarga pa niya on stage. Natutuwa ako at nakikita ko sa mga mata nila yung suporta and that means so much to me and super thankful ako. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kent Abrigana, nakatutok, 24 oras. Motorsiklo ng delivery rider sa Bacolod City tinarget ng magnanakaw. At sa isang tindahan naman sa Batangas, mayigit 1 milyong pisong halaga ng gadgets ang nilimas. Ang mga nahuli kang nanakawaan tinutukan ni Emil Sumang. Ang anino ng lalaking naaaninag sa salamin ng tokador sa gadget store na ito sa Lemery, Batangas, magnanakaw pala. Nang mabuksan ang pinto ng tindahan, 4 na lalaki ang naunang pumasok. Dumiretso sa counter ng isang lalaki ang iba. Isa-isang nilimas ang mga tindang gadget sa mga estante. 2 pang lalaki ang sumunod kabilang ang isang may dala pang lalagyan. Mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga gadget. Ayon sa pulisya, gumamit ng bolt cutter ang mga suspect para baklasin ang padlock ng tindahan. May isa pa raw lookout sa labas na sakay ng motorsiklo. Tinutugis pa rin ang mga suspect pero sinampahan na sila ng pulisya ng reklamong robbery. Lalo't ang isa sa mga nanloob ay kilala raw ng may-ari. Siya ay dati nag-deliver one time at saka may complete name and address siya doon sa app na naka-save pa rin sa kanya. Namukha niya po yun. Ang nahulikam namang lalaking ito sa Bacolod City na naka-helmet pa, pinag-interesan pala ang mga nakaparadang motorsiklong may dalang parcels. At ang isang nasipat niyang motorsiklo, pinaandar niya at pinatakbo. Naabutan siya ng delivery rider na totoong may-ari ng motorsiklo pero hindi na niya nakabol. Malabot kung man sa tani. Sir, mong na blanco o pagkita ko siya, ipabayaran ito nila sa akon, sir. Base sa investigasyon, nakalimutan ng biktimang rider na nakakabit pa sa motorsiklo ang susi nito. Tinangay ng suspect ang 75 parcels na 25,000 pesos ang kabuang halaga at mahigit 5,000 piso ring cash sa U-box ng motorsiklo. May persons of interest na ang pulisya. May ara kami ginamonitor ng tao dati na may mga record bla. Ginano namon nga ma-identify. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nagkolapse sa gitna ng pagsasanay ang isang sundalong trainee ng Philippine Marine Corps sa Ternate, Cavite. Base sa investigasyon, nawala ng malay ang biktima habang nasa swimming lesson. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay kalaunan. Ayon sa kanyang mga kasamahan, wala nangyaring hazing o torture sa kanilang training kundi physical conditioning lang. Sa ocular inspection, kinumpirma ng pulisya na maayos at ligtas ang training ground ng Marine Base. Nagpahatid na ng pakikiramay ang Philippine Marine Corps. Hinihintay pa resulta ng autopsy report. Hinamon na ilang senador ang PAGCOR na pangalanan na isang dating opisyal na nakipag-areglo raw para sa ilang illegal na pogo sa bansa. Nakatutok si Mav Gonzales. Nagkakasana ng investigasyon ang Senado sa sinabi ng PAGCOR na may isa umanong dating cabinet official na naglabi o tumulong mabigyan ng lisensya ang ilang illegal na pogo. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, magpapatawag ang kanyang komite ng pagdinig at umaasa siyang darating si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco para pangalanan ang dating cabinet official. Hamon naman ni Senate President Cheese Escudero sa PAGCOR, pangalanan na ang opisyal. Ganito rin ang panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian, tamang tapusin muna ng PAGCOR ang kanilang investigasyon bago ilabas ang pangalan. Meron din daw mga pangalang sinasabi sa kanya mismo pero hindi pa niya mabanggit dahil wala pa siyang hawak na dokumento. Hinihintay rin daw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang babanggitin ng PAGCOR. Mas mahirapan tayo kapag may mga taong tumutulong sa kanila na gawin itong mga krimen na ito. Lalo na kung yung mga taong yon ay mga nasa gobyerno o di kaya dating nasa gobyerno. Ngayong linggo, inaasahang ihahain ng PAOK ang unang bugso ng mga reklamo laban sa mga nahuling kidnapper at torturer sa Porac Pogo Hub. Importante ho kasi na hindi lamang yung mga foreign criminals na ito ang ating mapapanagot, kundi sino ba yung tumulong sa kanila? Mangilan-ilan lamang yung mga Pilipino nakakasuhan
no? Pero para sa akin, nakatakot 'yon. Kasi itong mga to, they have the skill set to do the scam activities. A point in time would come na magkakaroon sila ng sapat na mga kapital. Paano kung magbuo sila ng grupo na ganito rin talaga ang gagawin? Sa kaso naman ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ifa-finalize daw nila sa susunod na linggo ang co-warranto case laban kay Go. Ang inaalala ng PAOK ngayon, what if that money will be used to what is dubbed as Pogo politics? Meron na tayong Alice Leal Guo, meron na tayong guwaping, di ba? So, ano kasiguraduhan natin na guwaping lamang ang kanilang napa-elect na politiko na nakaupo diyan? What if meron ng mga mas mataas pang mga posisyon silang napaupo? Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lalaki matapos saklolohan ng nakababatang kapatid na natrap sa kuweba sa Antequera, Bohol. Base sa investigasyon, may 5 magkakaibigan na naligo sa kuweba nang biglang tumaas ang tubig doon. Nang nakalabas ang dalawa, napansin nilang naiwan ang 3 kasama. Agad silang humingi ng tulong, pero sinubukan din silang iligtas ng kapatid ng isa sa natrap dahil alam daw niya ang terrain ng kuweba. Doon na siya nalunod at dead on arrival sa ospital. Nasagip ng rescuer sa mga natrap at nagpapagaling na sa ospital. Isinara muna ng LGU ang kuweba. Sa mga motorista, doble ingat po sa kalsada. Sugatan ng isang rider ng e-bike sa Maynila matapos sumalpok sa sinusundan niyang truck. Nakatutok si Jomer Apresto. Sugatan ng lalaking ito matapos bumangga ang minamanehong e-bike sa likuran ng sinusundang truck habang binabagtas ang Nagtahan Bridge sa Maynila kagabi. Ang lalaki ay tila dayuhan, nagtamo siya ng malaking sugat sa mukha at hindi maampat ang pagdurugo. Hindi daw namalayan ng driver ng truck ang pangyayari at nagulat na lamang siya nang biglang harangin ng isang motorcycle rider. Paahon ako, tapos biglang nag-slow down yung sinusundan ko. Siyempre, nag-slow down din ako, sir. Hindi ko alam na may bumangga pala sa likuran ng truck ko. Sakto naman na may napadaan na mobil ng pulis sa lugar kaya agad na nakatawag ng mga medical responder. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang biktima. Ilang beses din siyang tumangging magpadala sa ospital at na maisugod siya sa isang ospital, kinailangan ding i-transfer sa ibang pagamutan. Di po siya tinanggap ni Hospital ng Sampaloc dahil gawa raw po nang wala po silang ENT na naka-duty po. That's why po na napagdesisyonan po ng mga responder po natin na i-transport na lang po sa ISAB. Dinala naman sa himpilan ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck. Patuloy pa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Tuloy hanggang sa huling araw ng Pride Month ang selebrasyon ng makulay na Love Laban to Everyone. Ang latest kaugnay niyan, tinutukan live ni Katrina Son. Katrina. Ivan, ginaganap ngayon ang Love Laban to Everyone Thanksgiving dito sa Quezon Memorial Circle. Sa huling araw ng Pride Month, nararapat lang daw na magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa mga pinaglalaban ng LGBTQIA+ community. Mula sa Pride March noong nakaraang linggo, kitang-kita raw ang pagdoble ng mga nakikiisa sa kanilang mga adhikain. Kaya nagdao sila ng Thanksgiving program. Pagpapatuloy din daw ito ng programa noong nakaraang linggo na natigil dahil sa malakas na pag-uulan. Iba't ibang mga artists ang magpo-perform. Pinakaabangan si Vice Ganda na isa sa mga special guest. May iba't ibang booth pa rin dito na pinipilahan ng mga dumalo. Hinihikayat din ang pagbisita sa free HIV testing booth. Sa pagtatapos ng Pride Month, nais nilang ipaalala sa publiko na hindi dito natatapos ang kanilang laban. Panahon na po para ibigay ang inyong buong suporta sa aming komunidad. Ang Pride Month po is hindi lang po pang isang buwan, kundi ito po ay pang araw-araw po. Ang gusto ko lang po maalala nila na lahat ng tao ay pantay-pantay. Ivan, magtatagal daw ang programa rito hanggang alas 8 ng gabi. At paalala naman sa mga magpupunta dito na magdala ng payong dahil maulan po at may kaunting pagbigat din ng daloy ng trapiko sa mga ruta patungo rito. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son.
Mataas pa rin ang retail price ng bigas at itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sabi ng grupong Sinag, dapat i-monitor ang presyo ng bigas kung ipatutupad ang taripa sa imported rice ngayong Hulyo. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. Mataas pa rin ang retail price ng bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Sa Blumentritt Market sa Maynila, 48 pesos per kilo na well-milled rice ang pinakamura naming nakita. Ang regular milled 54 to 61 pesos habang ang special rice 55 to 76 pesos. Sa Litex Market at Mega Q-Mart naman sa Quezon City, 52 pesos per kilong bigas ang pinakamura naming nakita. Hindi namin abot yung mga ganyan na presyo. Mataas sa supplier. Siyempre, magpapatong din kami kahit paano. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat nasa 48 pesos per kilo na lang ang bigas. Yung well-milled rice, nasa 43 pesos to 44 pesos. Yung regular meal may 42 pesos. So, ang tinataka natin yung retail price, bakit hindi bumababa pa? Kaya kung ipatutupad daw ng gobyerno ang pagpapababa sa taripa sa imported rice sa Hulyo, dapat daw i-monitor ang retail price ng bigas. Every time na bumababa tayo ng taripa, ang gagawin lang ng exporting country is itataas yung presyo nila doon. So yung subsidy natin na dapat makakolekta ng taripa papunta sa atin mga magsasaka, ang mangyayari kung tinaas nila yung presyo sa exporting, advantageous dun sa mga magsasaka ng other countries. Pati ang presyo ng itlog tumaas din sa Blumentritt Market at Litex Market ng 10 to 20 pesos kada tray. Ang katwiran nila, tumataas ang feeds. Ganon. Ang presyo ng baboy sa Litex Market at Mega Q-Mart mataas pa rin. 340 to 350 pesos per kilo ang kasim, habang 360 to 380 pesos per kilo ang liempo. Mataas pa sa mga farm eh. Ang kuha ko, 215 pa sa live eh. Sabi ng Sinag, dapat tutukan din ng gobyerno ang retail price ng karne ng baboy na mababa rin ang taripa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Kinulayan ng street dancing performers ang mga kalsada ng Sigma Capiz sa pagdiriwang ng Hill o Hanay Festival. Kabilang sa mga nagpasaya sa pagdiriwang sina Shining Inheritance Stars Kailin Alcantara at Michael Sager. Naroon din si Andrea Torres. Sa Lilas Pandan Festival naman sa Calatrava, Negros Occidental, bumida ang mga picture-perfect scenery. Bukod sa mga kandidata ng Lilas Pandan Queen 2024, mas naging espesyal ang selebrasyon nang magpakilig si Black Rider star Joaquin Manansala. Bodyguard ng mayor ng Urdaneta City tinambangan at lalaking natutulog sa labas ng bahay, pinagbabaril. Ang kabi-kabilang insidente ng pamamaril sa probinsya sa pagtutok ni Mav Gonzales. Lalaki sa Talisay, Cebu, pinagbabaril habang natutulog sa labas ng bahay. 5 ang sospek at 3 sa kanila ang arestado. Tinutugis ang iba pa. Base sa investigasyon, ang mga sospek ay miyembro umano ng mga grupong may mga iligal na droga at armas. Nakikitang motibo ang umano'y pagkakasanggot ng biktima sa iligal na droga. 22 anyos na lalaki nagpapagaling sa ospital matapos pagbabarilin ng nakaalitan sa Batangas City. Ayon sa pulisya, may dati ng personal na alitan ng biktima at sospek. Sinabi rin daw ng biktima na pareha silang nakainom ng sospek na tinutugis ngayon. Bodyguard ng mayor sa Urdaneta City dead on the spot sa pamamaril. Ayon sa pulisya, papasok na sa trabaho ang biktima nang barilin ng isa sa mga sospek na bumaba mula sa SUV. Kinuha rin ang gamit ng biktima. Ligtas naman ang kinakasama ng biktima at kanilang anak na kasama ng biktima sa kanyang motorsiklo. Tinutugis pa ang mga salarin. Utility worker ng LGU ng San Vicente, Ilocos Sur, nagpapagaling sa ospital matapos barilin ng riding in tandem. Ayon sa pulisya, nagwawalis ang biktima ng pagbabarilin. Naaresto ang 2 sospek na wala pang pahayag. Tinitingnang motibo ng pulisya ang naging alitan ng biktima at isa sa mga sospek nung nakaraang eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Old photographs ang peg ng mga larawan ng ilang karakter sa upcoming Kapuso Historical Drama Series na Pulang Araw.
May pagka-nostalgic vibe ang kanilang mga sepia photos. Tulad ni Alden Richards na bibida bilang si Eduardo de la Cruz, ang matapang at maprinsipyong binatang Pinoy. Ang lakas maka-vintage look naman ng picture ni Barbie Fortesa bilang si Adelina de la Cruz na lalaban para sa kanyang pamilya. Angat din ang classic beauty ni Sanya Lopez na gaganap naman bilang si Teresita Borromea, ang lalaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Kita ang fierce aura sa photo ni Dennis Trillo bilang si Colonel Yuta Saito. Makisig na Hapones naman ang look ni David Licauco bilang si Hiroshi Tanaka. And speaking of David, overwhelmed and very grateful siya lalo't nakabanding niya ang fans sa kanyang birthday celebration. Nakakahiya actually dahil syempre nagbigay sila sa akin ng oras at para pumunta dito kahit Saturday. I think I'm super overwhelmed with everything. Naging emotional si Korean actor Kim Soo-hyun dahil sa overwhelming support ng Pinoy fans sa kanyang fan meeting. Sinubukan din niya ang ilang Tagalog phrases na kinakiligan naman ng fans. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Kim Soo-hyun found his way home sa kanyang muling pagbisita sa Pilipinas. All eyes sa Korean superstar habang kinakanta ang Love You With All My Heart na isa sa OST ng hit K-drama niyang Queen of Tears. Walang tigil ang intense na hiyawan, lalo pa nang bumati si Soo-hyun in Tagalog. Kamusta ka? Ako ay si Kim Soo-hyun. Magandang gabi. 좀 잘해주고 싶었는데. Nung unang pasok ko pa lang, sa first entrance pa lang, parang gusto mo na pasabog ang performance ko. 오늘 함성 소리밖에 안 들렸어요. Sigurado na I told myself na dapat pasabog ang performance ko, pero pumapasok yung sigaw niyo sa in-ear. Kabilang sa mga nanood ang ilang kapuso celebrities and reporters. Tulad din na Carmina Villaruel na nilibre daw ng anak na si Mavi ng tickets. Dahil sa nag-uumapaw na suporta ng fans, di napigilan ni Soo-hyun ang maging emosyonal. Nakita sa video na ipinost ni GMA Integrated News reporter Maris Umali sa kanyang IG. Ang ilang nanood nga gaya ng magkaibigang sina Bina at Sohini, dumayo pa mula sa India. So it's a special sari for the meet. Just for the meet. Just for the meet. And you're here just for the meet. We are here just for the meet for the weekend. So we're going back tomorrow, yeah. Kanya-kanya ring paandar ang fans na excited na makita ang kanilang My Love from the Star. Happy! Hindi po ako nakatulog. I love you! Since 2011! At marami pang dapat abangan kay Soo-hyun dahil siya mismo ang nag-reveal na magkakaroon siya ng bagong drama. Posible rin daw siyang bumalik agad sa Pilipinas ngayong taon. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Dapat igalang ang desisyon ng korte. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tanungin tungkol sa pag-acquit o pagpapawalang sala kay dating Senador Laila de Lima sa ikatlo at huling drug case laban sa kanya. Sabi ng dating Pangulo, dapat daw itong ikatuwa dahil gumagana ang demokrasya. Kaugnay naman sa naunang sinabi ng anak na si Vice President Sara na tatakbo sa pagkasenador ang dating Pangulo pati sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Sabi ni Duterte, huwag anyang kumagat sa sinasabi ng anak. Tanong niya, ano ang gagawin nila kung tumakbo silang tatlo? Kaugnay naman sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Diyos na raw ang bahala. Sa isyu naman ng pagbibitiyon ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos, sinabi niya ang hindi raw siya kinonsulta ng kanyang anak tungkol dito. Sinabi niya yan sa pagbisita sa Tacloban City. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.